Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang mga batang lansangan ay nakakasalamuha pa ang kanilang pamilya, ngunit karamihan ng kanilang oras ay nasa kalye upang maghanap buhay. Mga batang permanenteng nakatira sa lansangan dahil sila ay kinalimutan, inabuso at sinaktan ng kanilang sariling pamilya o naman kaya ang kanilang step-parents. At ang iba namang batang lansangan ay permanente nang nakatira at naghahanap buhay sa lansangan kasama ang kanilang pamilya. Karamihan ng mga batang lansangan ay kabilang sa pamilya ng manghihirap na kung saan ay naghahanap ng pangunahing pangangailangan sa buhay katulad ng tirahan, pagkain, edukasyon at iba pa. Ang mga kabataan ay nasa lansangan upang maghanap buhay para makakuha ng pagkain para sa pamilya o kaya ay para sa kanilang nakababatang kapatid. Karamihan sa kanila ay nanggaling sa probinsya, ngunit lumisan papunta sa mga urban na lugar upang makahanap ng magandang trabaho at kinabukas. Naniniwala tayo sa kasabihang ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ngunit sa patuloy na paghirap ng buhay dito sa Pilipinas, naapektuhan na ang kanilang buhay. Ang dokumentaryong ito ay tungkol sa mga batang lansangan. Ang karaniwang kabataan ay naglalaro, nag-aaral at laging nasa piling ng kanilang mga magulang. Iyan ang pagkakaalam ng makararami. Ngunit, ang street children o batang lansangan ay ibang-iba sa mga pangkaraniwang kabataan. I've spent it in good company, and all the harm that I've done, alas it was to none. Ayon sa statistika, karamihan sa mga batang lansangan ay mga lalaki. 70% ng populasyon ng mga batang lansangan ay mga kalalakihan at 30% naman ang mga kababaihan. Ang mga batang kababaihan ay ginagamit bilang katulong sa mga kabahayan o kaya tindera at laging nasa loob ng bahay. Ang iba sa kanila ay ginagawang sex slave para sa mga turista. Ang mga problemang hinaharap ng mga batang lansangan. Una, problema sa kalusugan. Ang mga batang lansangan ay maliliit, marurumi at mahina ang kalusugan at hindi malayong maaksidente. Ilan sa kanilang mga nararanasan ay una, aksidente sa kalye. Pangalawa, away sa kalsada. At pangatlo, ang harassment ng mga pulis sa kanila. Ano pangalan mo? Seven. Taon ka na? Ako, 40. Ba't kayo nandito sa kalsada? Nang? Ang hihingi ng pagkain. Ba't kayo nanghihingi ng pagkain? Wala ang pagkain. Nasaan magulang nyo?
Wala. Sa bahay? Nanay tatay mo, nangangalakal. Magkano naman ako sa Saan lang po. Okay lang sa'yo. Electric. 40 sa isang araw? Ang laki naman. Ha? 10 piso na kukuha mo? Ilang araw na yon? Ay, tagal na nga. Softly call, good night and joy be with you all. I may drink and not be drunk. I may fade and not be slain. I might be court a pretty girl and perhaps be welcome back again. But since it has so ordered been by a time to rise and a time to fall, come fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Come fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Of all the money that e'er I had, I've spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Of all the comrades that e'er I've had, they are sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I've had, they would wish me one more day to stay. But since it falls onto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and I'll softly call, good night and joy be with. Ilan sa mga institusyong naglalayong makatulong sa mga batang lansangan ay ang Street Contact for Children, Subic Bay Children's Home, Life Child, Spirit and Life Mission House, at ang Tiwala Kids and Communities. Ang mga institusyong ito ay naglalayong magbigay ng pagkain, gabay, damit, at iba pang pangangailangan. Ang mga resulta ng survey na isinagawa ng grupo sa 40 katao para sa mga sumusunod na katanungan ay: Una, ano ang kasarian ng mga street children ang madalas mong nakikita? Ayon sa resulta, 70% ang nagsabing mas nakakakita sila ng mga lalaki at 10% lamang ang nagsabi na mas nakakakita sila ng mga babae. Pangalawa, kapag sila ay nanlilimos, ano ang madalas niyong binibigay? Ayon sa resulta, 41% ang nagsasabing pera
46% naman ang nagsasabing pagkain at 12% lamang ang nagsasabing wala. Pang-apat, kung nagbibigay kayo, ano ang inyong rason sa pagbibigay? Ang tatlong pangunahing rason ayon sa resulta ay naaawa, para may pambili sila ng pagkain, at para na rin makatulong. Talaga nga namang napakaswerte natin bilang mga kabataan. Kung ano ang meron tayo, ayun ang wala sa mga batang lansangan. Ang mga bagay na ating hindi binibigyang halaga, yun ang kanilang hinahanap at kailangan. Edukasyon, kalusugan, matinong tirahan, kumpletong pagkain na inihahain, ang mga bagay na hinahanap ng mga batang lansangan. Ang mga ito ay meron tayo at kung minsan ay sobra pa nga. Kaya't ating pahalagahan ang mga bagay na meron tayo dahil hindi lahat nabibigyan ng biyayang ito. Huwag lang magbasa. Huwag lang masulat. Huwag lang makinig. Umaksyon!